na nga nakakaloka tong balita na to kasi naglabas po ng isang news ang Abante, no, dahil pati sila ay nagtataka kung bakit nga ganito yung naging resulta, no, kasi sabi po ng caption niya, anyari GMA patok sa rating, bumagsak pa ang kita kasi for the longest time mula na nag-umpisa po or nawala ng prangkisa ang ABS-CBN ay talagang namayagpag po ang GMA pagdating sa ratings dahil may mga programa po sila overall, may mga programs po talaga sila, let's admit the fact na talagang nagre-rate, may pinakamagandang signal na transmitter na meron po sila kaya naaabot po nila ang Luzon, Visayas at Mindanao na bagay na isa sa pinakamalaking problema na kinaharap ngayon ni CEO President Manny B. Pangilinan. Kaya naman hindi na tayo magtataka kung bakit napakataas ng kanilang mga ratings, maybe because maganda rin yung kanilang programa dahil mula po nang nakuha na nila ito pong yung isang direktor na siya pong nag-train ngayon sa lahat ng mga artista sa GMA Sparkle. Ayan, na dati pong taga ABS-CBN na lumipat sa kanila, parang nag-improve at talagang ang laki po ng ginanda ng mga teleserye nila, no? Kasabay pa nito, kaya yung mga bagong teleserye ngayon like Abot Kamay, tapos yung 24 oras nila talagang nangunguna, lagi pong nagre-rate yun, at masasabi natin overall talaga pumapatok po ang rating po nila. Pero bakit po nagdeklara sila ng 50% na pagkalugi? Sabi po ng online news, ito yung paliwanag nila, bumagsak ng 52% ang tinutubo ng GMA Network sa unang 9 na buwan ng 2023 kahit pa nangunguna ito sa ratings. Ito po ay kolaborasyon na, may collaboration pa sila ng ABS-CBN, pero bakit nalugi ng 52%? Ayon sa disclosure ng TV Network sa Philippine Stock Exchange or PSE, 2.5 billion na lamang ang tinubo ng GMA mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon dahil bumagsak ang kita nito sa advertising. My God! Ano nangyari? Nasa 12.7 billion na lamang ang iniulat ng advertising revenue ng GMA ngayong taon na mas mababa ng 20% kumpara sa kinita nito sa parehong panahon noong 2022. So, ibig sabihin sa 100%, 80% po ang ibinaba, no? Kasi 20% na lang daw yung kinita nila kung ikukumpara nung taong 2022. Paliwanag ng kumpanya, nagbawas ng gastos ang mga advertisers dahil lumihina ang paggastos ng mga consumer sanhi ng inflation at mahal na interest rates. So yun yung tinuturong dahilan dahil po yung mga consumers hindi po ganun katindi yung kumbaga hindi ganun mabili, di ba? Pero alam ko po pag kasi mga December season, yan talagang sobra po yung mga advertisers kung magpa-ads po talaga yan, grabe. Ang tinatawag na consumer spending ang pangunahing nagpapagulong sa ekonomiya ng isang bansa at ang mga kumpanyang produkto ay fast-moving consumer goods ang advertising clients ng network. So, ibig sabihin, sobrang laki pala talaga ng effect kapag po nangyari yung tayong tinatawag na inflation, no? Doon po sa ating pong economy. Mas malaki rin daw kasi ang kinita ng network sa advertising noong 2022 dahil sa national election at maraming politikong nagpatakbo ng patalastas sa telebisyon. Pinakamalaki ang nabawas na advertising revenue flagship channel nitong GMA7. Samantalang kung 20% ang nabawas sa advertising revenue ng GMA Network, lumago naman ng 5% ang gastos nito sa 10.6 billion dahil nagbahal ang production cost. So yun po yung itinuturo nilang dahilan na talagang pagkalugi. Ibig sabihin, talagang ang laki po ng nila ng ibinaba ng kanilang revenue this year 2023. Samantalang sabi niya, kung ang 20% ang nabawas sa advertising revenue ng GMA Network, lumago naman ng 5%. So, ibig sabihin, mas malaki ang ginagastos nila kesa sa kinikita po nila this year 2023. Yan po ay dahil na rin sa paghina ng advertising revenue. So, kung susumahin natin, ibig sabihin, meron pa rin talaga na possible pa rin na naging malaki rin yung effect ng pagkabagsak nila. Nung nawala din ito hindi ko naman sa inire-relate lang dahil syempre nakita naman natin yung yung trust
ng mga advertisers sa TVJ, diba? Mula kasi nang napasama din ng TVJ dito po sa nasabing network na ito, mataas talagang revenue dahil ang dami pong advertisers ang pumapasok sa kanila. Pero nung nawala ang TVJ dito, dun na po talaga sila deklara, kumbaga parang tuloy-tuloy na. Naghigpit ng sinturo ng kumpanya at niliitan na ang media bonus ng mga empleyado nito, kaya't nabawasan ng 59 million ang gastos dito. Ngunit lumaki pa rin ng 7% ang ginastos para sa talent fees at sweldo ng kanilang mga tao na umabot sa 2.98 billion mula sa 2.78 billion sa parehong panahong 2022. So grabe po yung So ano pa lang GMA pa lang po yung nagde-declare ng kanilang pagkalugi, kasi kapag nagtuloy-tuloy po yan, maaaring pag hindi na talaga kinaya ang GMA network, ang mangyayari niyan, magko-close na yan, diba? So talagang ang takbo talaga ng mga advertisers nito sa mga social media platform na like Facebook, YouTube at ang iba pang mga social media platform kung saan pwede nilang i-place yung kanilang mga ads.